Isa ba sa mga wondering kung ano bang pakiramdam ng nasa loob ng isang relasyon? Ano ba yung mga dapat mong tandaan kapag pumasok ka sa isang relasyon? Well, if yes ang sagot mo at wondering ka nga kung ano ba yung mga kailangan mong gawin o kailangan mong maalala pag nasa loob ka ng isang relasyon, para sa itong video na ginawa ko ngayon. Kaya kung interesado ako malaman kung ano itong mga to, tara kapatid, pag-usapan natin yan. Keep on watching. Hi, I'm Gary Pimo at gumagawa ako ng mga videos na katulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at may bigay mo yung best self mo syempre sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. Unang-unang paalala kapatid, kapag papasok ka sa isang relasyon ay yung kapag nahirapan kayo sa isang relasyon o sa isang pagsasama, hindi ibig sabihin nun kailangan nyo ng bumitaw. Sa mag-asawa may old saying pa nga dito, di ba? Yung pag-aasawa ay hindi kaning isusubo mo at iluluwa mo kapag napaso ka o kapag nainitan ka, di ba? Kasi hindi ganon yung relasyon. Kapag pumasok ka sa isang relasyon, expect mo na masasaktan ka. Expect mo na mahihirapan kayong dalawa na resolbahin yung mga problema sa inaharap, na magkakaroon kayo ng sobrang hirap na pagsubok ng buhay na parehas nyong poproblemahing malagpasan, di ba? Pero ang beauty nito kapatid, kapag nalagpasan nyo yan ng magkasama, talaga namang fulfilling ang pakiramdam. Talaga namang ikaw mismo masasabi mo na buti na lang nanatili ako sa tabi ng partner ko. Buti na lang kumapit ako sa kanya. Buti na lang kumapit kami sa isa't isa at naniwala sa pagmamahalan namin. Dahil doon, naging mas matatag yung pagsasama namin. Kaya yes, expect the challenges sa relasyon nyo. And alam ko pagka binigay sa inyo yung problema o challenges sa buhay, malalagpasan nyo rin yan talaga. Basta magkasama kayong gagawa at kikilos. Okay? Ikalawa, kapag nararamdaman mo na lumalayo yung loob niya sa'yo, hindi ibig sabihin kagad nun hindi ka na niya mahal. Well kapatid, marami sa ating dumaraan sa ganitong sitwasyon yung paramdam natin yung layo-layo na ng loob ng partner natin sa atin. O parang tinutulak tayo palayo ng taong mahal natin. Kapag nararamdaman mo to, hindi nangangahulugan yan kapatid na hindi ka na niya mahal. Maaring marami siyang problemang kinakaharap na nahihirapan siyang solusyonan at hindi niya nakikita na mas madali niyang malalagpasan yun ng magkasama kayong dalawa. Kaya pinipilit niyang ilayo ka kasi ayaw ka na niyang problema ng mga problemang dinadaanan niya, mga pagsubok na kinakaharap niya. At kaya niya ginagawa yun dahil mahal ka niya, gusto ka niyang protektahan sa lahat ng posibleng paraan. Kaya kapag naramdaman mo kapatid na parang lumalayo yung loob sa'yo ng taong mahal mo, tanong mo kung saan ka makakatulong sa kanya. Baka may pinagdadaanan siyang malaking problema at yung pangungulit mo sa kanya o yung pamimilit mo sa kanya hindi nakakatulong na maresolbahan niyo, bagkus napapalala pa niya. Kaya learn everything about your partner para alam mo kung kailan pwede at kailan hindi pwede. Okay? Ikatlo, kapag merong misunderstanding, hindi ibig sabihin yan hindi na kayo compatible ha. Minsan yung mga dagok ng buhay, yung mga pagsubok ng buhay, talaga namang sobrang bigat, sobrang sakit at sobrang hirap, di ba? Kaya hindi porke marami kayong pinagdadaanan sa buhay, hindi nyo nagsusubukang intindihin yung isa't isa. Kasi dadaan at dadaan kayo sa sitwasyon na hindi talaga yung magkakaroon ng pagkakaintindihan unless pilitin nyo yung isa't isa na umupo at mag-usap at pag-usapan kung ano yung mga bagay-bagay na dumadaan at pinaglalabanan yung dalawa, diba? Pero hindi yun nangangahulugan kapatid na kapag meron kayong hindi pagkakaintindihan ay hindi na kayo compatible. Kasi ang tunay na nagmamahalan, kahit magkaiba kayo ng paniniwala sa buhay, kahit magkaiba kayo ng pananaw, nagkakasundo kayong mahal nyo yung isa't isa at gagawa ng paraan para maayos ang lahat. Okay? At ang ikaapat na paalala, kapag nasaktan ka, hindi nangangahulugan niya na hindi ka na mag-heal. Sugat nga nag-heal di ba? Yung heartache, matagal yan mag-heal. But nag-heal din yan, di ba? As long as nakikita mo yung taong nakasakit sa'yo, gumagawa ng paraan para makamake up dun sa pagkakamali nyo, pagkukulang niya. Unti-unti nang nagihilom yung sugat mo nun, di ba? Hindi agad-agaran kasi wala namang minamadaling bagay, di ba? Kundi dahan-dahan. And eventually, malalaman mo na lang na okay ka na willing ka na ulit sumubok, di ba? Kaya kapag nasaktan ka sa isang pagkakataon, huwag kang matakot sumubok ulit kasi baka sa susunod, mag-succeed ka na. O success. Okay? Ikalimang paalala at ang huli kapatid, tumingin ka sa paligid mo. Kasi baka yung taong inihintay mo, nasa paligid mo na at hinayaan mo pang mawala.
di ba? Isa na yung gusto kong paalala sa inyo kapatid. Maikli lang yung buhay, di ba? Learn to enjoy each moment. Yes, marami tayong problema sa buhay. Marami tayong pagsubok na kinakaharap. Iba't iba man yung sitwasyon, iba't iba man yung pagkakataon. Ramdam mo na may mga tao rin talaga na sumusuporta sa'yo. At baka yung isa rin sa mga taong yun ay yun yung taong para sa'yo. Hindi mo lang nakikita yung worth niya dahil masyado ka nakapokus sa kung paano mo i-resolve yung mga problemang meron ka. Pero in fact, siya pala yung makakasama mong i-resolve yan na mas madali. Di ba? Kaya once na maramdaman mo na mayroong taong ganito sa paligid mo, be open kapatid sa taong yan. Dahil hindi mo natin alam, baka siya na yung taong hinahanap mo at hinayaan mo pang mawala sa'yo. I hope nabigyan ko kayo ng insight, tips o idea dito sa video na ginawa ko ngayon. If nabigyan ko naman kayo ng insight, tips or ideas, please help me share this to your loved ones na posible rin natin matulungan ng video na to. Para nakatulong na kayo sa kanila, nakatulong na rin ako sa kanila, sa lahat ng OFW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta at palagi naka-tune in sa bawat video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa palagihan yung panonood at pagsuporta. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. So, hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood. I hope to see you all on my next vlog. Ingat ka dyan palagi kapatid. May God bless you and always protect you. Peace.